Wow, iyak ang Philippine Coast Guard, umatras, hinarangan lang China. Philippine Coast Guard hindi makakapasok sa Sabina. Katapusan na to ng mga Philippine Coast Guard. So ito ang ating bibigyan na ng reaction video. Ito yung mga balitang maiinit sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Ito yung nakakabwisit na nakakatawa na ginagawa ng ating mga kinaukulan dyan sa West Philippine Sea, no? So talagang nakakatawang, nakakabwisit ang nangyayari ngayon dyan. So itong bibigyan natin reaction video, komentaryo, suggestion, mga criticism, mga kung ano na mga saloobin nyo, pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo dyan. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, siyempre, no, paki-subscribe kay Melbs Castle, kasi itong video na to, sa kanya to. Itong ating bibigyan ng reaction video, no, komentaryo. Okay? So, umpisa na natin kung bakit nagngangawa na ang Philippine Coast Guard. Iyak ang Philippine Coast Guard sa balitang ito. Barkong pinadala ng PCG hindi nakapasok. Bigong makalusot ang BRP Melchora Aquino laban sa mga Chinese Coast Guard. Oo, hindi Philippine Navy warship ang ipinadala, kundi isa pang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Nakakadalawang beses na rin itong sinubukang pumasok, pero 200 barko ng China ang na-monitor na humarang sa ating barko. Ang sabi kasi, di ba, sa mga balita na Philippine ang ipapadala ay ang Philippine Navy warship na. Ayun ang balita ng mga nakarang araw Bakit hindi nila pinadala? Ang pinadala ay mga Philippine Coast Guard. Alam nyo naman ang Philippine Coast Guard mahihina sa paningin ng mga Chino, ng mga China Coast Guard. Kaya ayun, hinarang uli sila. Kaya nga hindi sila makapasok sa Sabina Shoal o Escoda Shoal. 2 beses na sila nag-attempt na pumasok sa Sabina Shoal o Escoda Shoal. Itong Philippine Coast Guard, ito yung isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, yung Melchora Aquino, BRP Melchora Aquino. So sinubukan nilang pumasok sa Escoda pero walang nangyari. Kaya nakakabwisit na nakakatawa lang talaga, no? Sayang talaga. Baka mamaya niyan talagang nasa Chino na ang control ng buong Escoda. Ayun ang kinatatakot ng mga maraming Pinoy. Diyos ko. Sige, diretso pa natin. Galit na galit ang maritime expert sa Philippine Coast Guard. Bakit raw kasi binabalita pang pupunta tayo doon? 207, 1 versus 207. Tingnan nyo mo. Oo nga, tataka rin ako. Bakit nga ba binabalita pa sa media kung pupunta ang Philippine Coast Guard, kung anong gagawin ng ating mga gobyerno sa West Philippine Sea? Dapat yung mga ganyan, sensitibo yan Yung mga ganyang bagay, dapat sensitibo yan, dapat hindi yan nilalabas sa media. Kasi diyan kumukuha ng sa palagay ko diyan kumukuha ng impormasyon yung mga Chino, no? Kung anong balak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So nagkakaroon sila ng kaalaman o idea kung anong gagawin ng mga Chino kasi alam nila bawat galaw ng Pilipinas. Kasi nga parang mga marites itong mga Pinoy, minamarites pa, mini-media pa yung mga kung pupunta sa kung kailan pupunta ang mga Philippine Coast Guard. Diyos ko, ano ba yan? Vessels. And that was really brave enough for the Philippines. Dapat hindi ina-announce in the first place. Sabi ko na nga Kasi pag ganun, siyempre na timbrehan na ng China, siyempre gagawa ng paraan na hindi tayo makapasok. Pero ginawa naman ng paraan, no? Sinubukan pumasok twice, tapos bumalik. Pero siyempre hindi pa natatapos nun dahil biglang gi-give up si Philippines dyan. Because of course, no, medyo matindi pa rin yung ating statement coming from DFA that
Sabina Shoal is still part of the exclusive economic zone of the Philippines. Kita sa litratong magkasama na ang BRP Melchora Aquino at US Coast Guard. Ready na ang US na escortan ang Philippine Coast Guard. Inanunsyo na rin kasi yan ni US spokesperson Miller, di ba? Pero tinanggihan pala yan ulit. Teka. Oo nga naman, di ba yung nakarang araw, nakarang balita, inanunsyo na na sasama na ang US Navy sa pagpapatrolya o papunta sa Escoda Shoal, sasamahan na ng US Navy ang mga Philippine Coast Guard. Tapos biglang nagbago na naman ng ng desisyon itong ating gobyernong Pilipinas. Hindi, ito naman. Ito yung mga nagbago ang desisyon, yung mga yung mga kinaukulan na sa West Philippine Sea, yung mga agency tulad ng Maritime Council. Nagbago na naman sila. So okay na sana para sa akin o kaya para sa akin okay na sana yan Okay na sana sumama ang US Navy sa pagpapatrolya at sa mga resupply mission o kaya pumoste sa Escoda Shoal. Kaso ayun, nagbago na naman ang isip Ano ba yan? Maganda, tuwan-tuwa na sana ang mga Pilipino Kasi US Ay nako, sige, diretso pa natin. Ng PCG. Pinababalik daw ang US Coast Guard, kaya pa naman daw ng PCG. Diyos ko. Pero anong nangyari? Hinarang na naman tayo at sobrang nakakadismaya na to. Depensa ng maritime spokesperson, marami pa raw gagawing paraan ang Philippine Coast Guard. Kakayanin pa naman daw to mag-isa ng Pilipinas. Statement, yung escort support. Sa atin naman, again, papasalamatan na dun yung kanilang Pero hindi naman porke may problema tayo, dudulong kaagad tayo. Kasi ayan na naman as a nation, kaya pa naman natin. Siguro when push comes to shove, when worst comes to worst, and that will be an executive decision whether we will accede to the request or we will ask for the request. So it's an executive decision. Inatras ng Pilipinas ang BRP Melchora Aquino. Pag itong barko kasing to pinagbangga ng China at nabutas na naman, malaking problema to ng PCG. Posibleng mas mahirapan daw kasi ang PCG mag-resupply mission sa West Philippine Sea. Sobrang dismayado na. Talaga Totoo yung sinabi ng Japan, yung kanilang comments tungkol sa nangyayari sa Escoda Shoal, 'di ba? Binalita yan Yung sabi ng Japan na kulang yata sa tapang ang mga Philippine Coast Guard, kaya nga binubuli. Kaya nga binubuli ng mga Chino Kulang daw sa tapang. 'Di ba? Na rin si dating Justice Secretary Carpio. Panahon na raw kasi para tanggapin ang tulong ng Amerika. Huwag na daw marami pang mga satsat. I think it's time to accept the offer of the US already because China is the largest Coast Guard fleet in the world, and we have only two 97-meter long Coast Guard vessels. Yes, tama. The game plan of the Chinese is to ram our Coast Guard vessels, so they will be out of commission. It will take several months for those gaping holes to be repaired. So when the next Coast Guard vessel, or the remaining 97-meter Coast Guard vessel is rammed, we won't have Coast Guard vessels that large to patrol or to protect Sabina Shoal anymore. So we have to change our tactics already, because the plan of China is really to damage our Coast Guard vessels so that we will run out of Coast Guard vessels. Itatry ulit ng BRP Melchora. Yan, tingnan nyo naman si Justice Carpio medyo malawak ang kaisipan na it's time to take the offer of US Navy na mag-escort sa Philippine Coast Guard. Para sa akin na talaga dapat dapat may escort na ng US Navy
kung pupunta siya sa Binasol kasi siyempre mag-aalanganin itong mga Chino na to, no? Itong mga barko ng Chino, no? Kung haharangin nila, hindi kasi siyempre itong US Navy hindi pa payag na haharangan sila nito to. Kaya may pride din tong US Navy, no? Kaya itong mga Chino, siyempre medyo babagang buntot niyan, eh. Pag may kasamang US Navy warship, no? Yung Philippine Coast Guard. Ayun ang pananaw ko, eh. Ayun ang pananaw ko lang, ha. Ewan ko lang kung kaya nga pwede rin kayo mag-comments diyan sa baba kung ano mga nasa saloobin nyo, no? Okay, diretso pa natin. Chora Aquino pumasok sa Sabina Shoal. Ang tanong, makakapasok kaya o haharangin ulit? Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang yung salo. Okay, no mga guys, no? So hanggang dito na lang tayo. Nalaman natin na talagang ang Philippine Coast Guard talagang hindi talaga makapasok sa Sabina Shoal. Tapos ang US Navy kasama na sana. Kaso umatras na nagbago na namang isip. Ay nako. Nakatatawang nakakabwisit lang talaga. Okay? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe muna sa ating YouTube channel bago tayo magwakas. Okay?